The God of the Bible is all-loving and all-just. 7:25 tayo start. Habang hindi pa dumarating yung 7:25 PM ngayon, i-ready nyo na yung inyong mga charger, yung tubig ninyo dyan, yung inyong mga notes, pati yung inyong audio na sana hindi maingay yung background nyo. At gusto kong ipaalaala sa inyo mga debaters na ito ay recorded, no? Ito ay ipopost, no? Kaya best behavior tayo. Yan, debate lang, walang personalan. Yan, muli magandang gabi sa lahat at kayo po ay sumusubaybay sa The Roundtable 80s PH. At magandang gabi sa inyo. Yubilday nga pala. At sa gabing ito, ako po ang tumatayong moderator sa pakikipagmatwiranan o debate ng dalawang panig. Na kung titingnan po ninyo, ang paksa ay The God of the Bible is all-loving and all-knowing. Yan po. At para po umpisahan ito, magbibigay tayo ng 1 minuto na pagpapakilala sa ating mga debatista. Unahin na natin yung affirmative side, 1 minute para sa pagpapakilala. Thank you. Shoutout sa ating mga nanonood, sa ating 30 viewers. At ako nga pala si Who's Logic, also known as Kamotero. Isang simpleng mamamayan na may simpleng pangarap. At ang pangarap ko lang naman po ay makadebate si Talib. Salamat po. Maraming salamat sa pagpapakilala mo, bro. 1 minuto rin para kay Talib. Pakilala ka, bro. Ayan, magandang gabi sa lahat. Assalamualaikum sa mga kapatiran kong Muslim na sumusubaybay. At ganoon din naman yung aking nais, ang maisakatuparan itong debate na ito sapagkat ito ay nauna lang napagkasunduan. Yun lang man po. Muli, ako si Talib, ay isang Muslim. Salamat. Maraming salamat sa pagpapakilala, negative side. At basahin natin sa kanila, host, yung kanilang dapat na sundin at ganapin ng mga rules o tuntunin ng debate. Okay, this is our debates rule. First, no ad hominem and personal attacks. Second, question must be answered until relevance depart. Third, profanities are not allowed. Fourth, construct your statement in the most precise and simple manner. Fifth, both will be given 20 seconds to answer questions in cross-examination. 6. Answer question directly before giving an explanation. 7. Panelists and other participants must stay muted until necessity dictates for them to speak. 8. Violation of said rules will be given a time deductions penalty of 30 seconds to 1 minute on the next round. And last, do not show copyrighted materials as reference on the screen. Thank you so much. And Ayan, maraming salamat, At para sa paglilinaw mga bro, ngayon pa lang magkalinawan na tayo. Meron ba kayong hindi nauunawaan sa mga tuntunin para mamaya alam nyo yung i-object nyo pagka na merong nalabag, doon kayo mag-object. Pag merong nalabag sa mga tuntunin na yan, okay na ba? Naiunawan nyo na yung rules natin? Yes, bro. Thank you. Okay, ikaw bro? Affirmative? Yeah, okay. Very clear. Loud and clear. Thank you. Okay, at para hindi na tayo magluwat pa, umpisahan na natin ang presentasyong primer ng affirmative para sa paksa na The God of the Bible is all-loving and all-just. Go ahead, bro. Thank you. So, by the way, ako nga ulit si Kamotero, So, ang aming topic is all about the God of the Bible. The God of the Bible is all-loving and all-just. Now, once we're talking about God of the Bible, automatic, theologists and historical people, sinasabi nila na ang Bible, or ang God of the Bible is the God of Abrahamic religion. At pinapakilala ng mga historian and theologian na ayon sa Biblia, ang Diyos ay all-loving and all-just. Now, alamin natin kung anong ibig sabihin ng all-loving and all-just based on the Bible. Sabi sa paliwanag, God, infinite love, often described as unconditional extending grace and mercy to all being. Ngayon, paano natin mapapatunayan na yung Diyos ng Biblia may extending mercy to all being? Si Isa, or si Jesus, may sinasabi siya sa Mateo 5:45 na sinabi niya, that you may be the son of the Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and good, and send rains on the righteous and the unrighteous.
righteous. Dito pinapakilala dito no, na ang Diyos ng araw, nagpapasikat siya ang Diyos ng Biblia, nagpapasikat siya ng araw sa mabubuti at sa masama, nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. So dito pa lang pinapakita na yung Diyos, hindi lang siya all-loving, is just din siya. Patas ang pagtingin niya. Katunayan, sinabi ni Juan sa kanyang sulat, sa unang Juan 8, sabi, God is love. Pinapakilala na yung attributes ng Diyos is pag-ibig. Katunayan yan, inutos din ng Panginoon ni Jesus sa 22:37 na utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa. Siya, as loving God, tinuturuan niya yung mga tao kung paano maging mapagmahal sa kanyang kapwa. Ngayon, tignan naman natin ang sinasabi ni David, sa kanyang sulat sa awit 33:18, sabi dito, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those who hope is in His unfailing love. Dito pinapakilala dito na yung pagmamahal ng Diyos is walang katapusan, hindi magbabago, or hindi pabago-bago. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa explanation ng justice or all just. Sabi dito sa paliwanag, God's perfect fairness, upholding moral law, ensuring accountability for actions often involving punishment. Ang Diyos daw nagbibigay ng parusa para sa ikatutuwid ng moral law at para mapapanagot kung sino yung mga lumalabag sa moral law. Ngayon, bago natin puntahan yon, magbigay muna tayo ng halimbawa kung paano pinakilala ng Biblia, ng lumang tipan at ng bagong tipan, ang Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His deeds are perfect, everything He does is just and fair. He is faithful God who does no wrong. How just and upright He is. Pinapakilala ni Moises, na yung Diyos na kinikilala niya, na siyang Diyos ni Abraham at Diyos ni David, fair and just. Hindi siya nagtatangi, kundi hustisya ang meron siya. At sabi naman ni David sa kanyang sulat sa awit 89:14, sabi, righteousness and justice are the foundation of your throne. Unfailing love and truth walk before you as attendants. Pinapakilala niya dito na yung Diyos is matuwid at hustisya. At pinapakilala niya dito na yung yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, nagpapakita sa pamamagitan ng lakad ng Diyos. Ngayon, paano ba natin masasabi na yung Diyos nagpapakita siya ng just? Merong mga example sa Biblia na sinasabi na nagparusa ang Diyos sa mga masasamang tao. Isang halimbawa dito ay yung nakasulat sa tawag dito sa Genesis chapter 6 to 9. Dito pinapakita dito na ang Diyos nagpabaha, which is ang tinatawag nga natin the Great Flood. For what reason? Bakit ang Diyos nagpabaha? Or bakit niya ginunaw ang unang mundo? Ang sabi sa paliwanag ng Biblia, dahil sa mga masasamang tao. Kung babasahin natin ang chapter 6 to 9, pinapakilala dito na yung mga tao nung panahon ni Noah o ni Noe, naging mga masama. In order for God to save His people o yung mga taong natatakot sa Kanya, kailangan niyang ubusin ang masasama. Kung babalikan natin, babasahin natin ang storyang Genesis, pinapakita doon na yung mga tao doon puro na lang kalaywan ang ginagawa. Isa sa mga halimbawa na nagpakita ang Diyos ng justice again, yun doon sa Exodo 12. Sabi dito, God strike them all, the firstborn of Egypt, to force Pharaoh to release the Israelites. Ang ginawa ng Diyos para mapilitan si Paraon na paalisin ang Israelita or Israelites dahil sa pang-aabusong ginagawa ng Israelites. Kailangan niyang magpakita ng kapangyarihan para palabasin yon. Ang tanong, ang Diyos ba ng Biblia, bakit niya kailangan patayin yung mga bata?
tandaan natin, si Jesus, pinaliwanag ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. So kung patayin nyo ng Diyos ni Abraham, patayin nyo ng Diyos ni Moises, patayin nyo ng Diyos ni David, ang sabi ni Jesus, but Jesus said, let the little children come to me, do not hinder them, for to such belong the kingdom of heaven. So kung ang mga bata man ay pagpahingahin ng Diyos sa maras na paraan, sa mabuting paraan, automatic papasok sila sa kaharian ng langit. So para sa akin bilang Kristiyano, hindi ko pwedeng pakialaman yung desisyon ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga bata para sa Kanya, automatic papasok yun sa langit. Katunayan, pinapatunayan din niya ng 2 talata sa Biblia, nakasulat sa Mark 10:14, Luke 18:16, na sinasabi yung ganung pananalita, ganun ding pananalita. Ngayon, isa sa mga bagay na nagiging issue ng karamihan is yung pag inutos ng Diyos sa unang Samuel 15:3, which is kung titignan natin ang unang bahagi nung talatang yun sa 2, ang Diyos ginamit niya yung justice niya. Bakit? Kasi yung mga Amalekita or Amalekites, ang ginawa nila is gumawa sila ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kung titignan natin ang history about Amalekites, ang Amalekites are not worshipper of Abrahamic religion. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Nagpa-practice sila ng sorcery, kung saan ang mga bata, ang mga tao, at even ang kanilang sarili, inahandog nila sa Diyos-Diyosan. At alin pa baga ang isa sa pinaka kinaayawan ng Diyos sa ginawa nila, yung mismong pang-aatake nila sa Israel during the time of Exodus, sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Ang ginawa ng mga Amalekita, mabasa natin sa Deuteronomy at sa Exodo, ang ginawa nila, ni-raid nila yung Israelites. So bilang mahal ng Diyos ang Israelita, kailangan niyang bigyan ng hustisya yung mga Israelita. Ngayon, tatanungin natin, bakit yung mga baka kailangan patayin? Based sa history, kung nag-aaral kayo ng history, at based sa kasulatan, ang mga Amalekites, nagpa-practice sila na through nabanggit ko, sorcery, which is they can transform into animals. So dahil ang gusto ng Diyos ay gawin ang kanyang hustisya, kailangan nilang i-make sure na walang Amalekitang matitira, ni isa. Bakit? Kasi they can transform into animals. So I don't see any problem if God exterminate those people. Bakit? Kasi ang ginawa niya is hustisya para dun sa bayan niyang pinangakuan niya na makakarating sa Kanaan, which is ang tinatawag natin yung Israel. And again, kung babanggitin natin dito yung mga bata, Diyos yun ni Abraham, at ang Diyos ni Abraham, all loving, all just, at ang kaharian ng langit para sa mga bata. Thank you. Alright, are you Yun na yung time mo, bro. 22 seconds lang naman. Sige na. Okay. Sige, host, ikaw na mamaya remind sa kanila. At ngayon, dadako na tayo sa unang bahagi ng tanong at sagot, at gusto kong ipailala sa inyo mga debaters na meron ka talib na 7 minuto ng pagtatanong na ibibigay sa kalaban mo, at meron naman siyang 20 seconds para sumagot. At ipapaalala ko sa inyo mga bro, huwag kayong magsapawan, patapusin ang tanong, patapusin ang sagot. Yan, kung maaari, sabihin nyo yung mga kataga na sagot o kaya naman next question. Yan. Kung handa ka na talib, maaari ka na magtanong sa loob ng 7 minuto. Okay. Salamat, Brother Host Logic. So, una sa lahat, thank you sa maganda mong nilatag, While I appreciate your enthusiasm for the biblical God as you portray Him as all-loving and all-just, is crumbled under the weight of the scriptures themselves. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Stop the time. Ano yun? Ano yung objection, bro? Ang gagawin niya, magtatanong, hindi magpapaliwanag, Mr. Moderator. Meron ka bang counter doon? Kuya Talib, meron ka bang counter? Yes.
moderator, syempre I have to greet him with the all-heartedly, no? So hindi naman pwede. Nasasayang ang oras, nasayang ang oras. Teka lang bro. Papakinggan ko muna yung ano niya, counter niya. Ano yung counter bro? Yung counter ko lang naman doon, syempre bilang isang debater, we have to respect and appreciate whatever na ilatatag ng ating katunggali. So hindi pwedeng atakin natin siya directly. Okay, tapos ka na bro? Okay na yan? Ayan na yung counter mo? Okay. Decision ko, hayaan natin yung oras nung nagtatanong. Kahit ubusin niya pa yan, magkwento siya ng Lola Basyang. Okay lang yan bro. Oras niya yan. Okay, sige, thank you. Yan, oras niya yan bro. Sige. Pero ang gagawin natin bro Talib, no, paalala ko sa'yo, ay tanong at sagot. No? So magtatanong ka sa loob ng 6 minutes and 34 seconds na lang meron ka. At merong karapatan na sumagot si affirmative ng 20 seconds. Kaya maaari, magtanong ka na doon sa inilatag niya bro. Sang-ayon sa rules. Go ahead bro. Okay, thank you, Mode. So, dalawa lang naman yung itatanong ko dito ayon sa kanyang mga nilatag, mga brother. If the God in the Bible is all-loving and all-just, kailangan ba ng sacrificial lang para mapatawad niya ang isang tao? Yun yung tanong. Oo, kailangan niya. Inutos niya yung kay Moises na Diyos ni Abraham Okay. para sa kakapatawad ng kasalanan. Next question. Okay. So, then next question is, yung just ba na tinatawag, ito ba ay para sa lahat o para sa iilan lamang? Tulad ng nabanggit ko, fair justice. Sabi nga ni Jesus sa Mateo, nagpapaulan ika ang Diyos sa mabubuti at masama, at nagpapasikat ng araw sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So ang God is fair. Sabi nga sa nabanggit kong talata kanya sa awit, fair ang Diyos. So mabuti man yan na masama, meron siyang Next question. Okay. Well, actually, yan lang naman na Modi yung kabuuang katanungan ko. If the God in the Bible is all-loving and just, kailangan niya ng sacrificial for him to forgive, no? Or for him to show. Okay bro, kopya bro. Iko-confirma ko lang sa'yo bro, Talib, no? I-wave mo na ba yung oras mo sa pagtatanong? Yes, brother. Okay. Sige bro, pa-reset tayo ng time. Host, yung kanyang 10 minutes na presentation. Ayan. At ayan po yung katapusan ng unang bahagi ng tanong at sagot sa pagitan ng Kristiyano at ng isang Islam, no? So, meron kang 10 minuto, bro Talib, para naman gibain kung ano man yung inilatag at yung paksa na pinag-uusapan ninyo. Meron kang 10 minuto. Go ahead. Thank you. Good evening sa lahat. Assalamualaikum again sa aking mga kapatirang Muslim na nakikinig at sa mga kapatirang Kristiyano. First and foremost, for us to justify the claim that God in the Bible is all-loving and just, we must scrutinize His word and action within the Scripture itself. No? So hindi tayo pwedeng pipili lang sa mga Scripture kung saan naaayon or mag-aalign yung claim natin. No? So, ika nga, yung mga claim na yon, unang latag na ating katunggali, which is, okay, we agree kasi yun yung pinili niyang talata. But we must remember na hindi lang sa pamamagitan ng isa or dalawang bersikulo or dalawang talata para ma-justify natin na nagmamahal talaga ang Diyos na tinutukoy at ito yung makatarungan. Okay? So, ngayon, mga kapatid, I stand before you as a Muslim to challenge the notions that the God of the Bible is all-loving and all-just. Far from it. No? In order for us to know that God we're talking about is all-loving and just, let's us scrutinize the Bible itself. No? Its own word, revealed to deity whose actions and command expose the profound contradiction. And being demand blind obedience through violence and injustice, culminating in the ultimate sacrifice of an innocent for the sins of a guilty. So this is not the mark of an all-powerful, all-merciful Creator, all-loving, all-just. No? It is the blueprint of a flawed
human like God. Okay? So when we are going to consider the Bible, in order for us to justify the God in the Bible is all loving, let's look in some passage of the Old Testament, no, where God issued direct command for brutally, no, ang kanyang kautusan dito. Deuteronomy 13:6 to 10. He ordered the stoning of a family member, adultery, no, not just punishment, but a familiar annihilation. So in Joshua 6:21, he mandate the slaughter of every man, woman, and child. In Jericho, a genocide justified as a divine will. Sabi, is this love? Well, it's not love, no? Is this justice? Again, no, it's not justice at all. Okay? It's indiscriminate violence that stained the page of your holy book, revealing a God who endorses conquest and exterminations over compassion and equity. Okay? And if the Old Testament's horrors weren't damning enough, the New Testament escalate the injustice here. Your God is an act of supposed mercy, sends His own Son to be crucified for humanity's sin. John 13:16 proclaims that this is love. Sabi niya kanina. Well, let's dissect it, no? An innocent man, Jesus Christ, peace be upon Him, is tortured and killed to atone for other transgression. This is justice. Hindi ito makatarungan, no? It's a scapegoating on a cosmic scale, while punish the blameless for a guilty. So hindi po yun makatarungan. That's not justice. And there's no love in that. Why not forgive directly, no? As a truly just and loving of God na tinutukoy natin. These doctrines of vicarious atonement undermines the moral accountability and pains of a picture of a God who sacrificed His creation to appease His own wrath. A far cry from the all merciful, no, compared to Allah subhanahu wa ta'ala as a Muslim. No, we forgive without such barbaric intermediaries. Okay. In conclusion, to this is opening statement of mine, no, the biblical God records is a clear that commands for violent that defy love and a sacrificial system that mocks justice. If this is your definitions of perfections in terms of all loving and all just, then wala, no? Wala tayong hindi natin ma-justify, mapatunayan na ang God na tinutukoy natin dito is all loving and just. Ika nga, sabi ko kanina, if the God Himself is all loving and just, He can easily forgive. He can easily put all His creations in a just way, no? Sa pantay-pantay na pagtingin. Kasi ganun yung dapat eh. Ganun ang God. No? Like the concept of crucifixion na sinasabi nila. Through the salvations of Jesus, to the death of Jesus Christ, doon daw makukuha ang tinatawag na salvation. Pero for me, as a human being, bakit ako maniniwala na mahal niya tayong mga nilikha, kung yung mismong anak niya ay siyang ibinigay para magsakripisyo. And yet, some of them, they claim that Jesus Christ is a sinless person. So, nasaan yung katarungan doon? Nasaan yung katarungan para sa sarili niya, para kay Jesus Christ as a Son of God? At nasaan yung pagmamahal bilang isang ama sa pagmamahal doon sa kanyang anak? So, it's very contradiction, no? It's very contradict to the claim of my partner here na ang God in the Bible is all loving and just, no? Marami tayong makikitang talata na makapagbibigay tibay na ang sinasabi nitong na ating katunggali ay it's just all an scapegoating argument, no? Para lang makatakas doon sa pagiging makatarungan kuno ng God in the Bible
at sa kanyang pagmamahal sa kanyang creation. So, for me, it's very clear naman, no? Yung sinight ng ating katunggali, yung mga kapirangkot lang na mga bersikulo na nagpapatunay daw na mapagmahal at makatarungan itong Diyos na ating pinag-uusapan. Which is kung titingnan natin itong nilalaman ng Bible, there are several passages, no, na direct command from God itself, from genocide, no, from lahat yun. As in, kung ako nagbabasa ako ng Bible, hindi ko masikmura na bakit kailangan dumanas ng ganito. Bakit kailangan mag-suffer yung mga innocent one? So, paano ba natin ipoprove yun? Yung mismong talata na nasa Bible ay siyang sumasalungat sa claim ng mga iba dyan na all loving and just daw. Hindi ganon, no? Kahit sino pa siguro yung tanungin natin, that is not how we define the all loving and all just. Pag may mga ganong direct command, direct kumbaga kautusan, no? Para yan alive, pati yung mga hayop kasama, yung bata, lahat-lahat, wala naman silang kasalanan, no? Hindi ganon dapat Kailangan pag all loving and all just ka, well, dapat makita natin, hindi lamang sa pamamaraan ng ito dahil doon sa kabilang buhay ang kanilang diretso na sila, like what our katunggali says, no, na doon sa kabilang buhay ay directly sila makakapunta. No, that is not that's not how it's work, no. Hindi ganon. It's very injustice and there's no love at all ayon sa aking mga nababasa. So, okay, yun na lang siguro, Mode, at i-wave na ko ng aking time. Salamat. Ayan, maraming salamat sa paglalatag mo, Negative Side. At dadako na tayo sa unang bahagi pa rin ng tanong at sagot. Sa pagkakataong ito, yung affirmative naman yung magtatanong sa negative side. At meron kang 7 minuto para magtanong at meron ka namang 20 seconds negative side para sumagot. At gaya ng nalalaman na ninyo, huwag kayong magsapawan, patapusin ang tanong, patapusin ang sagot. At magtanong lamang sang-ayon sa inilatag. Kung meron namang categorical, sagutin muna ang categorical bago yung paliwanag ninyo o yung palusot ninyo. At kung wala naman kayong mapili sa categorical, pwede naman kayong mag-pass. Ayan. Kung ready ka na affirmative, 7 minutong pagtatanong. Go ahead. Okay, thank you. Sabi mo kanina, si Jesus, ang nangyari sa kanya hindi just. Saan mo mababasa sa amin sa Biblia na sinabi yung nangyari kay Jesus sa pagkapako, hindi just? Pakisagot. Hello? Okay, sorry. Stop the time ako, host. Paalala ko lang ulit, bro, no? Papaulit ko yung tanong, Talib, para patas naman sa'yo. At pagka habang nagtatanong, yung attention natin, no, yung buong attention natin, ituon natin sa tanong para makasagot tayo. Nasa debate tayo eh. Mr. Moderator, Ulitin mo bro yung tanong. Yung oras, Mr. Moderator. Ulitin natin. Unang tanong pa lang naman yun eh. Tayo. Paset ako. Host. Ulitin natin. Ayan. Ulit yung tanong, ulit yung oras. Sasagot si Talib. Go ahead. Thank you. Sabi mo kayo na Talib, si Jesus, yung nangyari sa kanya hindi just. Pwede mo bang patunayan sa akin sa Biblia, yung nangyari kay Jesus, ay hindi just? Bigyan mo ako ng isang verse. Okay. Sa talata, wala tayong mababasa sa Biblia. Okay? Okay, thank you. Okay, thank you. Okay na sa akin yan. Wala naman tayo. Kung walang mapapakita, okay na sa akin yan. Next. Naniniwala ka ba na ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni David ay iisa? Yes. Naniniwala ka ba na ang Diyos ni Moses at ni David at ni Abraham ay iisa? Yes. Ayon ba sa paniniwala mo bilang Muslim, ang Diyos ba ni Moses, ni David at ni Muhammad ay iisa? Yes.
So, naniniwala ka na ang Diyos ni David na nag-utos sa kanya at ang Diyos na nag-utos kay Moises ng pagpatay ay gumagawa ng ng injustice. Yes, I have my 20 seconds to explain. Okay, thank you. So bakit kung sinabing yes, di isa lang talaga yung Diyos. So hindi magbabago yun. Siguro nagbabago lang sa mga kautusan due to the corrupted Bible na nahahawakan nyo. Yun lang. Thank you. Next question. Feeling ko napupunta tayo sa corrupted. Hindi naman corrupted ang usapan natin. Now, sabi mo kanina, ang Diyos ni David, Diyos ni Muhammad, Diyos ni Moises, nag-uutos ng karahasan. Ikaw ba tinitindigan mo na ang Diyos ni Muhammad? Object. Mode. Sandali. Nag-yes ka kanina. Hindi ka pwedeng... Wait lang mga bro, stop the time. Paalala ko lang bro, no? Siguro hindi naman kayo mga bata, no, para paulit-ulit tayo. Sabi ko, patapusin muna yung tanong kasi hindi ka makakapag-object bro kung hindi pa tapos ang tanong, hindi pa buo. Walang bearing kasi yung objection na ganun, hindi pa buo yung tanong eh. 'Di ba? Ayan, sige. Ulitin natin bro yung yung tanong mo. So naniniwala ka, matinding paniniwala mo na ang Diyos ni Muhammad, Diyos ni David at Diyos ni Moises na nag-utos sa Biblia ng pagpatay ay injustice. Okay, hindi na ako mag-object, no, kasi ni-reframe mo na yung tanong. Kung ang tinutukoy na Diyos sa Biblia, yes. Okay. So, yun ang paniniwala mo, ang Diyos ni Muhammad na nag-utos sa Biblia ng pagpatay. Naniniwala ka bang ang Biblia historical? I object mode. Stop the time. Ano yun bro? Ano yung objection? Yung objection ko doon, nilalabas niya yung Diyos na pinag-uusapan natin, which yung God sa Bible ang pinag-uusapan, and yet he's inserting that Diyos of Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ini-involve niya. Sige bro, ulitin ko bro yung para malinaw sa akin tsaka malinaw sa lahat ng recording at nakikinig. Ano yung eksaktong nalabag ng affirmative na rules natin para mag-object ka? Okay. Yung Diyos na pinag-uusapan natin, brother, is yung Diyos na tinutukoy sa Bible. Pag dinala mo kasi yung Diyos ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, which is hindi siya sa Bible, bro, sinasabi. Iba yun. Okay, kuha ko na bro, sige. Meron kang counter? Affirmative? Mr. Moderator, malinaw ang tanong ko. Ang sabi ko, ang Diyos ni David, ang Diyos ni Moises, kasi tinanong ko siya kanina, kung naniniwala ba siya na ang Diyos ni Moises, Diyos ni David at ni Muhammad ay iisa, sabi niya oo. Now, binalikan ko yung Biblia. Sabi ko, naniniwala ka ba na ang Diyos ni Muhammad at ang Diyos ni David at ang Diyos ni Moises na nag-utos ng pagpatay? Okay bro, sige bro. Okay na yan bro. Nakuha ko na. Ayan. Moderator's decision, no? Decision ko po. Relevant yung tanong sapagkat yung tanong nanggaling sa naunang tanong. So ito ay follow-up question. Magkasugnay, magkadugtong. So maaari bro, pakiulit yung tanong tapos i-start tayo ng oras once na sumagot si Talib. So pakiulit bro yung tanong. Iba na ako ng tanong na wala na sa isip ko. Now, sabi mo kanina, injustice ika yung pagpatay. Sang-ayon ka ba na injustice ang pagpatay sa Amalekita? Yes. Okay, thank you. Sang-ayon ka ba sa ginagawang injustice ng Amalekita tungkol sa mga sanggol? Yes. Ayon sa Biblia. Sang-ayon ka. Okay. Aware ka ba na ang mga Amalekita sinusunog yung anak nila, handog sa Diyos nilang si Baal? Yes. Okay. So sang-ayon ka sa ginagawa ng tao na pagpatay ng sanggol pero yung ginawa ng Diyos na paggunaw sa mga masamang tao, hindi ka sang-ayon. Alin doon ang totoo? Nagsang-ayon ka sa pagpatay ng sanggol o sang-ayon ka sa ginawang hustisya ng Diyos? Okay. Sang-ayon ako doon sa ginawa ng tao. Bakit? Dahil ang tao ay may limitasyon. At ang Diyos na tinutukoy natin is all loving and all just. Magkaiba po yung tao sa Diyos. Yan lang. Yung Diyos ba sa Samuel na nag-utos ng pagpatay, Diyos ba yun ni David? Kung yung sinasabi Diyos doon sa Bible, I believe so.
Okay, thank you. Babalikan ko yung tanong ko, Mr. Moderator, naniniwala ka ba na ang nangyari sa Samuel 1 at 15:3 ay historical tungkol sa justice na ginawa ng Diyos sa paglusob o sa pagganti sa paglusob ng mga Amalekita sa Israel? Yes, I believe so. Oh, I believe so. No? Alin? Hindi pwedeng I believe so. Yes or no? Naniniwala ka ba na yun ay historical? Kung yan ay nakita talaga sa Bible, yes. Okay, thank you. Naniniwala ka ba sa nakasulat sa Biblia tungkol sa pag-utos ng Diyos na pagpatay? Hindi ako naniniwala. Okay, thank you. So hindi ka naniniwala na inutos ng Diyos ang pagpatay. Thank you. Now, ang sunod kong tanong sa'yo, since mahaba-haba pa naman, ang Diyos ba kailangan ng hustisya para sa sarili niya? No. Okay, thank you. Ayon sa Biblia, si Jesus ba ay Diyos? No. Kung mabasa kong si Jesus ay Diyos, talo ka. Sige, basahin mo. Okay, sige. Thank you. Mr. Moderator, this is a challenge, Si Jesus ay Diyos. Yes, oo. Stop the time. Pasuyo ako, host. Mr. Moderator, gusto ko, since ikaw ang moderator, ikaw ang magpo-prove kung mababasa ko ba o hindi. Siguro para maganda dahil ito ay challenge, makikisuyo tayo kay host kung kayang i-search yung talatang ibabasahin ko. Yan. Okay. At saka, pero bago mo bro ibigay, ano yung kondisyon at ano yung dapat mapatunayan mong mabasa mo na inagrihan ng kalaban mo? Oo. Tinanong ko siya, Mr. Moderator, na mapapatunayan si Kristo ay Diyos, nakasulat sa Biblia. At tinanong ko siya, he's agree na once I read that Jesus is God, talo na siya. Okay, before that, Okay. can I have 20 seconds? Noted. Mode? Ano bro, nag-agree ka na bro sa Yes, I nag-agree agree. ka na sa challenge. Oo. Yes. Ano yung iaano mo bro? Iapela mo. Yung iapela ko lang dito, if we are talking about Jesus claiming himself to be God, ibig sabihin siya mismo ang magpakilala, no? Kasi God siya eh. So hindi niya kailangan ng second person. Okay. Moderators time. Paglilinaw lang. Ang usapan kanina, babasahin lang sa'yo. Yung specifico na letra por letra, kasi babasahin hindi naman ipapaliwanag na si Jesus ay Diyos sa Biblia. Ngayon, ang sinasabi mo naman, dapat si Kristo ang nagsabi. So, ayan bro, ay pagtalikod na bro sa una-una mong pag-oo sa unang hamon. So, ganito bro, bibigyan kita ng dalawang option. So, itutuloy pa ba natin tong challenge na to na kanina inagrihan mo? O aatrasan mo na yung challenge, magpapatuloy tayo sa tanungan? Sige, proceed tayo sa ilatag niya. Proceed tayo sa babasahin niya, no? Ito yan bro, para malinaw sa recording. Ang hamon sa'yo, kung mabasa niya sa Biblia na si Jesus ay Diyos, ay katumbas yun ng pagkatalo mo sa debate na to bro, no? Tama? Ayun yung inagrihan mo. Oo, walang problema. Okay bro. Okay, pamute lang ako bro. Go ahead, pasuyo ko kay host. Anong talata yan? Affirmative? 1 John 5:20. Tagalog ba bro o English ang kailangan basahin? Pwede, kahit alin. Kahit ano. Ayan po, host, pasuyo lang para makita rin ng ating mga viewers. Ang usapan po nila, babasahin lang po sa Biblia na si Jesus ay Diyos, no? Wait. At ang katumbas po nito, kung mabasa natin, wala pong explanation, babasahin lang. Ang katumbas po nito, kung mabasa natin, ay pagkatalo po ni negative side. So pasuyo ako, host, na makita natin. Wait lang ha. First John, New International. Okay. Tama ba yan bro? Affirmative, tama ba yan? Ayun ba yung babasahin natin? Wait. Bibigay ko yung saktong amplified. Okay, wait lang ha.
So this is the full passage. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. 1 John 5:20. Ayan, para po sa Tagalog naman na pagkakaliwat, no? Malinaw po na binanggit sa talata ng unang Juan 5:20, yan po ay provided sa atin ng affirmative side. Yan, lagyan natin sa Tagalog. Ang katumbas po nito, kung mababasa natin sa Tagalog na si Jesus ay Diyos sa Biblia, katumbas po ito ng pagkatalo sa debating ito, sa particular na paksa na ito. So babasahin po natin sa 5:20. So this is it. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay anak ng Diyos. 520. 5:20. 5:20. Ito. At nalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ayan, siguro mga viewers, no, malinaw na to. Nabasa natin sa English, nabasa natin sa Tagalog na Biblia, ayan ang kanilang pinag-usapan, na kung mabasa si Kristo ay Diyos sa Biblia, katumbas yan ng pagkatalo ng negative. So sa ganitong mga sandali po, meron po tayong recording, bahala po kayong humusga, bahala kayong mag-interpret, pero bilang moderator po, pumapanig tayo sa nabasa natin, no? Binasa ng host, binasa ko rin po, at nabasa nyo yan. Kaya Kuya Talib, no, tinatanggap mo ba bro yung binasa natin bilang pagkatalo mo bro? Kasi kung tanggap mo na yan bro, magbibigay na ako bro ng conclusion nyo parehas. Kung tanggap mo bro. Okay. No? For the respect to the moderator, malinaw naman sinabi niya doon na hindi na raw kailangan ng paliwanag. Babasahin lang. So, wala na pong magagawa dyan kung hindi na kailangan ng paliwanag. No? Ang viewers na natin ang titingin. No? Kasi for me, malinaw ang tinutukoy dyan ay yung Diyos Ama. So kung yan lang yung babasahan natin at hindi na kailangan nating isalaysay ng maayos, walang problema sa akin, brother. Sige bro. Maraming salamat bro sa pag-uunawa. At bibigyan ko kayo ng 5 minutes no for closing statement. Mauna ka na bro, negative no. Ito ay conclusion no tungkol sa paksa ninyo, hindi tungkol sa showdown no. Tungkol sa paksa ninyo, magbigay ka ng conclusion bro. Ayan. Pati pasasalamat na rin bro, isama mo na sa 5 minutes. Go ahead bro, negative side Talib. Closing statement bro. Yeah, thank you no. Ayun. I have my 5 minutes. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat no, mga kapatid. As we draw this debate to a closer, no, para matapos nito, let me reiterate an irrefutable truth that we've uncovered. The God in the Bible is not all loving and all just. Through our scrutiny, the scriptures themselves, we've been deity marred the contradiction. One of the commands, genocides, endorses family slaughter. And the demand blood of an innocent sacrifice wrath, these are not hallmark of a divine perfection. They are the flaws of human constructed idols. Through these discussions, my opinion and have attempted to decontextualize or allegorize away the violence of in the Old Testament, claiming it was necessary, sabi, for the time or symbolic. But let me be clear, no loving God orders exterminations of entire population, including children, in Joshua 6:21. No just God mandate the stoning of loved ones for mere belief. In Deuteronomy 13:16-10, these are the act of tyranny, not mercy. No. As for the New Testament, na sinuri natin, so-called the ultimate love in John 13:16,
we've dismantled that package sacrificing Jesus atone for sin isn't justice. It's injustice. A divine scale. It punishes by blameless for the guilty, undermining personal responsibilities and revealing a God who values ritual bloodshed or over the genuine forgiveness. Hindi po dapat ganun. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman, most merciful, Al-Adil, and most just, forgiving sins without such barbaric intermediaries, a stark contrast to biblical God's vengeful calculus. In conclusion, mga kapatid, the Bible owns word condemn its God. He is not all-loving, for His command breed hatred and death. He is not all-just, for His atonement mocks fairness. If this is the deity you worship, reflect on the implications. But for those seeking true justice and mercy, look onto the Quran, mga kapatid, where Allah attributes the consistent and pure, being most lovable, being most loving and most just and most merciful. Thank you. And the truth has prevailed, mga kapatid, sa aking mga binasa kanina, no? Ito'y i-involve ko na rin ang aking pasasalamat, especially to our host and to the moderator and also sa mga nakikinig sa atin dyan sa baba, no? So ulit, mga kapatid, maraming salamat sa pagpag-unlock dito at naway magkaroon pa ulit ng talakayan, no, na medyo maganda-ganda. Ika nga, no, yung claim na all loving and all just sa ating Panginoong sinasamba, dapat po suriin natin maigi ang religious scripture na binabasa natin like Bible. And I encourage you all to read Quran. Read Quran, and there's no such thing as injustice. Wala tayong makikita na injustice na kautusan or mga pangyayaring ganon. Inshallah ta'ala, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially ang aking katunggali, naway mabuksan ang iyong puso at makita ang katotohanan sa ating pinag-uusapan na ang Panginoon, ang Diyos na nag-iisa, ay dapat all-loving and all-just. At hindi po yan natin makikita sa Bible. Dito lang po yan makikita natin sa banal na Quran, the last and final messenger for all mankind. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid Muslim. Thank you. Ayan, maraming salamat din negative side sa bahagi ng Islam na nagrepresenta ng kanyang panig sa paksang ito. Maraming salamat, lagi kayong welcome sa ganitong mga debate sa amin. At muli, conclusion, paglalagom at pasasalamat na rin sa loob ng 5 minuto. Affirmative side, go ahead. Alright, thank you. So salamat salamat sa lahat ng nanood. Actually, hindi ko kailangan ng gift. Sabi ko nga sa inyo, mga Christian apologists, I don't need gifts, Dapat binigay na lang natin kay sa host and then sa moderator. Though, ito maganda sana ang pag-usapan, Though napaamin naman natin si Talib na ang Diyos ni Muhammad injustice, So para sabihin niya na may napatunayan siya, actually inantok nga ako nagbasa na napakahabang script at wala naman siyang napatunayan na injustice talaga. Tulad nga nabanggit ko, yung mga binigay niyang reference is nasagot ko na before niya pa ilatag. And anyhow, ang masabi ko lang magkaroon tayo ng malalim na pag-aaral sa relihiyon. Hindi lahat ng nagsasabi na ang relihiyon nila ay tama. Hindi lahat ng nagsasabi na ang salita, ang ginagamit nilang referensya ay salita mismo ng Diyos, sa Diyos na. Kung tayo mismo pag-aaralan natin ng isang bagay, aralin nating maigi. Kami naniniwala kami bilang mga Kristiyano na ang Biblia ay hindi purong salita ng Diyos, but instead it is guided by the Holy Spirit. Ang salita ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos. Pero hindi ito nangangahulugan na ang salita ng Biblia ay purong salita ng Diyos. Pero bilang Kristiyano, ako pa rin ay natutuwa at maraming tao ang patuloy na nag-aaral ng Biblia. Maraming tao ang patuloy na nagbabalik loob sa Diyos. At ngayon po,
nagpapasalamat ako kay Talib at sa mga Muslim na nanood. Though maagang natapos ang ating usapan, ano po, at yun na lamang yata. May God bless us all at mag-enjoy kayo sa holidays nyo. Thank you. Ayan, muli maraming salamat din sa presentation at conclusion mo, affirmative side. At ito po, wag po kayong mag-alala, no? Yung kabuuan po ng debate na ito na ginanap ay mapapanood po ninyo at mapapakinggan sa YouTube po at sa Spotify ng The Roundtable 80s PH. Antabayanan nyo lang po para po makakuha kayo ng sarili ninyong mga download o kopya. Ayan. At kung gusto nyo pong i-review o i-replay, bisita po kayo sa aming YouTube channel, no? So again, host, baka meron tayong mga announcement. All right, thank you so much, everyone. Thank you to our moderator, to our two debaters, whose logic and to live. Also to those people who are in the comment sections, thank you so much for supporting this debate tonight. Although we have like holidays, we have upcoming debate on the 27th of December. It is versus like atheist teacher and Arvin, and I forgot the title though, but like yeah, we have an upcoming debate on the 27th of December. I think that's it. Thank you so much and good evening. Ayan, bro, baka meron kayong mga kailangan i-shoutout o kailangan i-announcement din para masundan kayo ng mga viewers ninyo, mga taga-suporta nyo. Announce? Oo. Opo. Okay, host, pagbigyan mo na ako kahit mga ilang minuto lang. Okay, no? Salamat ulit again, no, sa mga nanonood at sa ating host at sa ating moderator. Iniingkayat ko kayong lahat, no? Bagamat maikli ang naging or maaga natapos ang ating pag-usapan, no? Dito, well, hindi ko na babanggitin yung mga flaws, no? Kumbaga yung pinag-usapan natin dito is all loving and all just. Nauwi tayo sa patunay kung Diyos ba si Jesucristo. But anyway, kayong mga kapatid kong kakristyanuhan, pwede po kayong, anytime kayo welcome sa aking platform. Lahat po kayo ay inaingkayat ko na umakyat at magtanong. Pag-usapan natin kung anong gusto nyong pagtalakayin. At yun, no? Open tayo sa lahat. Yun lang naman, brother YWD and to the host. Yun lang. In-encourage ko kayo, please visit my platform and ask anything about Islam, inshallah. Okay, thank you, bro. Affirmative? Oo. Sige po, Okay kuya. pa tayo? Opo. Okay na po, kuya. Ito naman actually before this debate, may kasi ako may topic kasi akong gustong pag-usapan namin talaga ni Talib. Hindi ito talaga yung topic na gusto kong pag-usapan. Basta Talib, pagbigyan mo ako sa topic na gusto ko, since pinagbigyan naman kita. Ang topic na gusto ko naman is the unreliability of Quran based on history, scientific, and theological basis. Okay, yun yung hamon mo, kumbaga, brother host logic. Okay. First, we have to clarify na hindi, yung nangyaring debate na ito ay hindi hamon ko na sinabi ni brother host logic ay pinagbigyan niya ako. Ito ay topic na gusto ko lang maisa katuparan ayon sa aming napapag-usapan nung unang debate. Regarding dyan sa hamon mo, inshallah ta'ala, kung i-check ko muna yung aking schedule, brother, kasi may ika nga, no, actually pupunta ako ng Mindanao. So I will inform you, inshallah I will inform you by siguro sa 27 mag-inform ako sa iyo. If ever okay naman, inshallah we will do that. Ayun, mukhang magkakaroon ng part 2, no? Sige, host, paki-close na po yung ating tindahan kung wala nang sasabihin yung iba. Alright. Thank you. Thank you so much.